Alam niyo ba, iba pala talaga kapag nasa abroad ka tapos may mga nangyayaring gulo sa mundo. Dito sa UAE, di naman kami direktang kasali talaga sa gera. Tahimik pa rin mga kalsada, may mga pagsabog man sa himpapawid, pero tuloy pa rin ang trabaho, tuloy pa rin ang buhay. Pero nung may mga balita tungkol sa mga debris na nalalaglag mula sa langit, at may maliit na pagsabog sa ibang parte ng UAE, doon ako napaisip. Hindi pala kailangan na ikaw mismo ang nasa gitna ng laban para maramdaman mo ang takot. Kagabi lang nakatanggap kami ng emergency alert. Tunog ng tunog ang mga phone namin ng madaling araw. Mag-isa ako yun sa kwarto. Sobrang takot ako na kumakabog talaga yung dibdib ko. Hindi ko alam. At bigla na lang pumasok sa isip ko, unang pumasok sa isip ko. Paano ng mga anak ko? Hindi ko iniisip yung sarili ko. Hindi ko iniisip kung safe ba ako dito. Ang una ko naisip yung future nila. Ganito pala ang pakiramdam ng isang OFW, malayo sa pamilya. Hindi mo sila mayakap kapag kinakabahan ka, natatakot ka. Hindi mo agad marinig ang boses nila kapag kailangan mo ng lakas. Ang bigat pala kapag na-realize mo na hindi mo kontrolado ang mundo. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari bukas. Hindi mo alam kung kailan magbabago ang lahat. Matagal na ako sa abroad, ilang taon nang nagsasakripisyo, ilang taon ng pagod, ilang taon ng tiis lang muna. Pero nung naisip ko, kung sakaling may mangyari sa akin ngayon, anong maiiwan ko? Doon ako natakot. Hindi ako natakot sa gere, hindi ako natakot sa balita, kundi sa posibilidad na paano kung hindi ko sinimulan noon ang negosyo tinatayo ko kasabay ng pagtatrabaho ko dito. Siguro mas doble ang takot ko ngayon para sa future ng mga anak ko. Kasi yun kagad yung pumasok sa isip ko yung mga anak ko eh. Kasi ang totoo bilang magulang, hindi tayo takot mamatay. Ang pinakatakot natin yung may iwan. Ang mga anak at pamilya natin na walang sandalan, tama? Paano kung hindi na ako makapagtrabaho? Diba? Paano kung bigla ako mapauwi? Paano kung dumating ang panahon na hindi ko na kaya? Alam kong naisip mo rin yan. Ang buhay pala isang iglap lang. Pwedeng magbago. Kaya doon ko mas lalong naintindihan kung bakit hindi pwedeng nabubuhay lang tayo para sa ngayon. Hindi pwedeng bahala na bukas, hindi pwedeng okay pa naman, nakakain pa. Hindi pwedeng tsaka na ako magnenegosyo kapag may pera na. Kasi ang future ng mga anak at pamilya natin, hindi pwedeng iasa sa swerte. Kailangan pagandaan. Bilang OFW, sanay tayo sa sakripisyo, sanay tayo sa lungkot, sanay tayo sa pagod. Pero habang tumatagal tayo sa abroad, dapat may nabubuo tayong pundasyon. Dapat may napupundar ang bawat taon na paglayo natin sa pamilya natin. Hindi lang para may ipadala ka buwan-buwan, diba? Kundi para may maiiwan ka kahit wala na tayo, diba? Hindi natin kontrolado ang mga bansa, hindi natin kontrolado ang gera, hindi natin kontrolado ang mga desisyon ng mga leader sa mundo. Pero may isang bagay tayong kontrolado, ang paghahanda natin. Diba? Ngayon ko mas naramdaman na ang tunay na seguridad, hindi lang sweldo, hindi lang overtime, hindi lang padala, kundi yung may naitatayo kang isang bagay na pwede mong ipamana. Isang bagay na kahit umuwi ka sa Pilipinas, hindi ka magsisimula sa zero. Isang bagay na kahit wala ka na, may magpapatuloy. At doon ko mas lalong na-realize, buti na lang nagsimula ako dito sa Elites Empire bago pa nangyari ang lahat ng ito. Hindi ko naman alam noon na magkakaroon ng ganitong sitwasyon. Hindi ko man din in-expect na darating ang panahong mapapaisip ako tungkol sa kaligtasan at future ng mga anak ko. Pero buti na lang hindi ako naghintay. Buti na lang may nasimulan akong negosyo. Hindi lang para sa extra income, hindi lang para may maipadala, kundi negosyo pwede kong ipamana. Diba? Kapag naiisip ko ngayon, kung sakaling mapauwi man ako bigla dahil sa gera, hindi ako uuwi na walang dalay. Hindi ako magsisimula sa wala. May uuwian akong pundasyon, may uuwian akong sistema, may uuwian akong negosyo na kaya kong ituloy sa Pilipinas. At higit sa lahat, kung sakaling may mangyari sa akin, may maiiwan ako sa mga anak ko, hindi lang alaala, kundi opportunity, isang community na mag-guide sa kanila, isang sistema pwede nilang ipagpatuloy. Doon ko naintindihan ang tunay na seguridad hindi trabaho. Dahil ang trabaho pwedeng mawala, ang kumpanya pwedeng masira, ay may pwedeng magsara, ang mundo pwedeng magbago.
Pero ang negosyong ikaw ang nagtayo, yan ang pwede mong dalhin kahit saan. Yan ang pwede mong ipasa sa mga susunod na generation mo, kahit sa mga kaapo-apuhan mo. Diba? Kaya mga kapwa ko mga OFW, hindi ko ito sinasabi para takutin kayo. Sinasabi ko ito dahil minsan, kailangan lang natin ng wake up call. Hindi natin alam ang bukas, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo malakas. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo may trabaho sa abroad, di ba? Pero alam natin na mahal natin ang pamilya natin. And kung mahal natin talagang pamilya natin, hindi sapat basta ang may padala. Kailangan may plano, kailangan may pundasyon, kailangan may naitatayo ka habang may oras ka pa. Di ba? Kung ako na matagal ding naghintay, nagkaroon ng lakas ng loob na magsimula, kaya mo rin. Pare-parehas lang tayong mga OFW dito na kaya nga natin mag-abroad. Di ba? Huwag mong hintayin na matakot ka bago ka kumilos. Tulad ngayon, di ba? Paano ka pag umuwi ka? Anong meron ka? Huwag mong hintayin na may mangyaring trahedya bago ka magdesisyon. Simulan mo habang may trabaho ka, simulan mo habang maayos pang mundo, simulan mo habang may lakas ka pa, simulan mo habang may pagkakataon ka pa. Kasi ang future ng mga anak mo at ng pamilya mo, hindi dapat nakaasa yan sa swerte. Diba? Dapat nakaasa yan sa desisyon mo ngayon. At ngayon, mas panatag yung puso ko. Hindi dahil walang panganib kundi dahil alam kong may naumpisahan ako. May gera man in case na mapapauwi, meron akong negosyo na pwede kong may uwi sa Pinas, pwede kong maipagpatuloy, diba? Isipin natin yung future, hindi yung ngayon. At kahit anong mangyari, hindi rin ako magsisimula sa wala. So yun lang mga kabayan, gising na kabayan. Huwag na nating hintayin na dumating ang panahon na mapauwi tayo ng walang-wala tayo. Simulan nyo na rin ng maaga.